What's up guys? Dr. Vinci here. For today's vlog, meron lang tayo test ride na Kawasaki Z400. Hindi. Ito pala, Kawasaki Z900. Yes guys, meron tayong test ride na Kawasaki Z900. Huge thanks and shoutout kay Sir Cray of LJC Logistics para sa pagpahiram ng bike na to. Si Casey, pinahiram sa kanya is etong Kawasaki Z400. Akin naman is etong Kawasaki Z900. Quick specifications muna tayo. Inline 4 engine, 900cc, full LED lighting, dual channel ABS, sleeper clutch. Ang tires niya is 180 by 55 ang likod, 120 by 70 naman ang harap. Oh, by the way, naka TFT display nga pala siya. I'm not sure kung nakikita nyo ba. Ayan, full TFT display. Tapos meron din siyang mga riding modes. Sa front, I'm not sure kung adjustable ang kanyang front suspension. Pero sa rear, parang preload lang. Ito, sound check lang natin sandali. With its inline 4 screamer. Naka V-Lane muffler. Woo! Sheesh! Solid! So yun nga na, bigyan ko lang kayo ng quick test ride kung kamusta tong bike na to, para kahit pa paano is magkaroon din kayo ng idea. Magkaroon din ako ng idea kung kamusta tong bike na to. Kasi sa totoo lang guys, isa to sa dream bike ko, etong Z900. Kung sa sports bike, ang dream ko is CBR 650R. Sa naked naman, etong Z900. Test ride lang natin to. Ayan, tara. Casey nagpipictorial doon. Kawasaki Z900 guys, with its screamer, inline 4 power. Let's go! Grabe! Dito pala tayo nag-enjoy na! Pero yun nga talaga guys, ito yung isa sa mga dream bike ko. Kasi sa pagdating talaga sa naked bike, napakadaling dalhin nila, especially when it comes to versatility. For cornering, track day, city riding, and etc. Napaka-solid talaga ng mga naked bikes. Napakadaling dalhin, user friendly. Ayun, ganda ni Mario no? Sheesh! By the way, dito sa Makakay guys, or sa Kagraray, puro mga technicals ang corner dito. Na kahit na naka-big bike ka, medyo kailangan mo talaga magbagal. Kasi nga, napaka-technical. Para tong turn natin when it comes to cornering, napaka-tight, napakaraming tight. Eh syempre, hindi ko na kayo mapapakitaan kung kamusta yung kanyang power delivery when it comes sa straight. Kasi matic na yan, inline 4, 900cc. Meron talagang power to. Expect nyo na may top end power tong mga to. Kumbaga, ang purpose na mag-ibibigay ko sa inyo is kamusta yung kanyang handling when it comes to cornering. Kaya punta na tayo sa part na parang maraming kurbada, and then tingnan natin kung kamusta to. Eto na guys, dito na tayo sa may technical corners ng Kagraray, Bakakay, or Sula. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit na big bike ka, kailangan pa rin magbagal. Kasi nga napaka-technical ng mga kurbada. Ang nagustuhan ko dito sa Z900, napakadali ng kanyang handling. Eto mga advantages ng mga naked bike eh. Woo! When it comes naman sa kanyang suspension, so far medyo natitigasan ako. Paano nasa sports siya? Pang sports yung kanyang suspension, no? Pero power talaga, oh. Grabe, oh. Downshift, brakes, napakalakas ng brakes. Cornering, lean lang ng lean. Yun nga, napaka-technical ng corner. Tingnan nyo naman, napaka-tight. Hindi ka talaga makapagmabilis. And isa ring factor, hindi ko kabisado yung mga kurbada dito. Nagbe-base lang ako sa aking hula-hula sa dulo ng corner, kaya mapapansin nyo medyo mabagal pa ang ating pacing. Ayan, nag-i-stay lang din ako madalas sa third gear. Yee! Ang tatag kasi ng mga kurbada talaga. Kasi may mga downhill po. Pero kaya-kaya ng bike. May mga bike na parang kailangan mo talagang bigyan ng body position, effort, or what kapag magka-counter steer. Whereas ito,
Kahit na sabihin na natin na 900cc siya, napakadali niya pa rin gamitin. Beginner friendly kahit na 900cc. Tingnan nyo, nadadala ko siya oh. Even though na first time ko lang gumamit ng ganitong klaseng motorcycle. Kumbaga, akma-akma talaga yung riding style ko sa bike na to. Sa mga naked bike na effortless when it comes to cornering. Yung tipong hindi ako kailangan mag body position, mag knee drag, ganyan. Yun yung riding style ko eh, napapansin ko eh. Hindi ako kampante kapag nagbabody position ako or nagni-knee drag ako. Kumbaga nasanay talaga kasi ako sa mga type ng kalsada na ano, yan katulad niya, mabundok, na hindi katulad ng racetrack. Kaya gusto ko talaga mga naked bikes, sa totoo lang. Ayun, puro third gear lang ako kasi wala eh. Hindi natin magamit yung fourth gear or yung fifth gear or yung higher gear kasi nga technical ang corners. Opya, yun na nga. Buti na lang. Nagkamali tayo doon. Tingnan nyo, maharorot ako, di ba? Tapos biglang kurbadang tight, palakanin. Buti na lang may mga technology tong bike na to. May ABS tsaka traction control. Eh gusto ko man bumabilis talaga guys. Kaso yung mga kurbada talaga dito, hindi siya yung pangaraniwang tulad ng Marilaki na mahaba na tuloy-tuloy lang. Eto, kailangan mo talagang magbagal kasi nga sobrang technical ng mga kurbada. Kumbaga, etong kurbada na to is for me hindi designed for high speed riding. Diba, hindi ka talaga makapagmabilis dito. Ayan, tulad yan, tight ulit. O, diba? Pero yun nga, when it comes to cornering, goods na goods. Sumusunod lang din talaga sa gusto kong mangyari. Ayan, tight na naman, oh. Hindi ko talaga rin kasi kabisado kurbada. Kaya mahirap magano, harurot. Ito rin maganda sa mga inline 4 eh. Yung kanyang vibration halos wala. Lalo na sa high speed, grabe, halos wala akong maramdaman na vibrate. Napaka smooth. Yun na yung pinakamabilis ko. Kasi kurbada na agad eh. Tapos straight. Yun lang. Binor na agad tayo. Ay, yung suspension niya medyo matagtag, pero kaya naman, tolerable naman. Napaka-smooth ng bike. Ang dali na mag-change ng position kung tutusin. Pero sa kayo guys, focus muna ako sandali para mas ma-feel ko yung bike. Kasi pag nawawala ako sa focus, hirap eh. Okay, focus na tayo sandali. Let's go!
Grabe! Solid! Kada kurbada! Ibang klase! Binibigyan talaga ako ng confidence ng bike ng cornering na mag-cornering. Ito talaga mga advantage ng mga street bikes or naked bikes. Napaka-versatile. Ang dali-dali nilang gamitin. Ang dali nila yung cornering. Relaxed riding posture. Kumbaga kung naghahanap ka na talaga ng versatility when it comes to riding, eto yun. Mga naked bikes, mga street bikes, ganyan. Na tipong bibigyan talaga nila ng confidence. Tignan nyo ako ha. Alam ko, kakaiba tayo ng perspective. Pero still, wala pa ako experience talaga sa high displacement motorcycle. Tulad ng mga liter bikes, ganyan. Since this bike is sobrang daling gamitin, hindi ako natatakot gamitin tong bike na to. Kasi nga dahil sa kanyang versatility. Eto talaga, sa pinaka dream bike ko when it comes to naked bikes, Kawasaki Z900. For its price, andito na lahat kung tutusin. TFT display, 900cc engine, traction control, dual channel ABS, tas yun nga, yung inline 4 screamer nya, Kawasaki Z900. Mayon, hey, kailan kayo magkakaroon na ito? Kasi yung riding style ko talaga guys, sa totoo lang, nasa naked bike Don't get me wrong, nakagamit ako ng mga sports bike. Kaya tuloy natin ng 300 SR ko, diba? Pero syempre, pag dumating na sa point na parang mag-upgrade na into high displacement na sports bike, sa totoo lang, may pagka-intimidating siya for me. Or siguro dahil wala pa ako experience when it comes to riding high displacement sports bike, paliban sa CBR 650R. Pero ganun pa man, iba pa rin talaga yung binibigay na versatility, usability, ease of use ng mga naked bikes. Especially kapag etong bike na to, na almost liter bike, pero kayang-kayang dalhin. Lalo na, hindi ako tingkayad. Isa rin kasi factor sa akin yan yung pagka-tingkayad. So ito nga guys, Kawasaki Z900, one of my dream bike. Sana magkaroon ako ng ganitong klaseng motorcycle. Kasi kung meron na ako ganito, parang andito na andito na lahat ng hinahanap high displacement, maporma, 900cc, naked bike na madaling dalhin. So yan guys, ang aking ride impression with Kawasaki Z900. Huge thanks again kay Sir Cray para sa pagpahiram netong Kawasaki 900 na to. Uy, sayang, di natin na-push kasi yun nga, sobrang technical ng corners dyan sa may kagraray. Kaya nakakatakot mag-push. Yun nga, di ba? Kita nyo naman kanina, muntik na tayo. Muntik na tayo magsemplang-semplang doon. Again, shoutout and huge thanks Sir Cray of LJC Logistics para sa pagpahiram netong Kawasaki Z900 inline 4 screamer beast. So ayun, thank you na si Casey. Kaya ito ko na po silang vlog. Maraming salamat sa pag-notes, pag-like, pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know drill. Ride safe. Peace out.